Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Hovering Blade na napalabas noong 2024. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang kwento sa isang batang babae na nagngangalang Gia na nakatira kasama ng kanyang ama, si Lee. Namatay ang ina ni Gia maraming taon na ang nakalilipas, kaya pinalaki ni Lee si Gia ng mag-isa at mahal na mahal niya ito. Isang umaga, naghanda si Gia para sa paaralan. Pagkatapos ng almusal, hinatid siya ni Lee sa paaralan, pinaalalahanan siyang mag-aral ng mabuti. Sinabi sa kanya ni Gia na gusto niya ng aso, na sinasabing lahat ng kaibigan niya ay may aso. Ipinaliwanag ni Lee na ang pagkakaroon ng aso ay isang malaking responsibilidad dahil kailangan nito ng pagkain at paglalakad. Nangako si Gia na aalagaan niya ito kung kukuha siya ng isa para sa kanya. Pagkatapos ihatid si Gia, pumunta si Lee sa kanyang trabaho sa isang construction company. Pagkatapos ng klase, nakikipaglaro si Gia sa kanyang mga kaibigan at nawala ng oras hanggang gabi. Samantala, si Lee, abala sa trabaho, ay nagpadala ng mensahe kay Gia na humihiling sa kanya na umuwi kaagad dahil uulan na. Mabilis na umalis si Gia sa palaruan at naglakad papunta sa istasyon ng tren kasama ang kanyang mga kaibigan, na nagpaalam at iniwan siyang umuwi mag-isa. Natapos na ang trabaho ni Lee, iniisip na nakauwi na si Gia. Nang tingnan niya ang kanyang silid, nakita niyang walang laman ito. Hinanap niya ang bahay at sinubukang tawagan siya, ngunit dumiretso ang telepono nito sa voicemail. Dahil sa pagkabalisa, tinawagan niya ang mga kaibigan ni Gia, na nagsabi sa kanya na iniwan nila siya sa istasyon. Bumibilis ang tibok ng puso ni Lee sa takot. Nagmamadali siyang pumunta sa istasyon, tumingin kung saan-saan at tinatawag ang pangalan niya. Pero hindi niya mahanap. Habang lumilipis ang mga oras, lalo siyang nag-aalala. Kinabukasan, may napansing kakaiba sa ilog ang ilang tao. Isang katawan na lumulutang sa tubig. Dumating si Officer Jun at ang kanyang junior officer para mag-imbestiga. Nang malapit na sila, napagtanto ni Officer Jun ang katawan ni Gia, na nakabalot sa plastic. Nadudurog ang puso niya habang sinusuri ang eksena. Nang makitang nasa tubig siya nang hindi bababa sa 34 na oras, sinabihan niya ang kanyang koponan na tingnan kung may mga ulat ng nawawalang tao upang matuto pa. Pagkaraan ng ilang oras, tinawag ni Officer Jun si Lee sa ospital. Nang dumating si Lee at nakita ang walang buhay na katawan ng kanyang anak, bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ang masiglang dalagang pinagsaluhan niya ng tawa at pagmamahal noong nakaraang araw ay wala na ng tuluyan. Magiliw na tinanong ni Jun si Lee kung may nobyo si Gia, umaasang makakalap ng mga lead sa investigasyon. Umiling si Lee. Lubos na nalilito at nalulungkot, hindi maintindihan kung bakit may mananakit sa kanyang anak na babae. Ang pagkawala ay hindi mabata, at siya ay naiwan sa hindi mabilang na mga katanungan, na pinagmumultuhan ng misteryo ng kalunos-lunos na kapalaran ni Gia. Matapos suriin ang bangkay ni Gia, isinagawa ang post-mortem, at ang ulat ng forensic ay nagbubunyag ng nakakabahalang katotohanan. Dalawang indibidwal ang sangkot sa malagim na sinapit ni Gia. Si Official Jun, na napansin ang wasak na estado ni Lee, ay nagpasya na huwag ibahagi ang mga detalye sa kanya. Nakikita niya na si Lee ay basag-basag at pakiramdam na nag-iisa sa mundo. Si Lee ay nilamon ng pagkakasala, sa paniniwalang kung siya mismo ang pumunta para sunduin si Gia, baka ligtas siya. Sinubukan ng isang assistant officer na aliwin si Lee, tiniyak sa kanya, huwag mag-alala, mahahanap natin ang mga salarin. Kinabukasan, bumalik si Jun at ang kanyang junior officer sa lokasyon kung saan natuklasan ang bangkay ni Gia. Ipinagpalagay ni Jun na malamang na nagmamadaling itinapon ng salarin ang kanyang katawan, balak itong mawala. Sa kasamaang palad, ang katawan ay hindi lumubog gaya ng plano. Ang junior officer ay nagpahayag ng pag-aalala, na nagsasabing, kung ang mga taong ito ay walang record ng krimen, magiging napakahirap na masubaybayan sila. Ang pahayag na ito ay nakadagdag sa pag-aalala ni Jun, ngunit nananatili silang determinado na humingi ng hustisya para kay Gia. Pagbalik sa istasyon, sinimulan nilang suriin ang kuha ng CCTV. Nakuha nila si Gia sa huling pagkakataon sa istasyon at napansin nila ang isang babae na nagtatagal sa labas. Natuon ang kanilang atensyon sa isang puting van na nakaparada sa malapit, na nagdulot ng kanilang hinala. Nag-zoom in sila sa footage at nagawa nilang masulyapan ang mukha ng driver. Nalaman nilang Leo ang pangalan niya. Kinabukasan, binisita ng mga opisyal ang lugar kung saan nakaparada ang van, malapit sa bahay ni Leo. Nadatnan nila si Leo sa loob, abala sa paglilinis ng van. Habang nag-iimbestiga sila, nakita nila ang telepono ni Gia na nakatago sa loob.
Mabilis na ibinulsa ni Leo ang telepono na nagpapataas ng karagdagang hinala. Nakaramdam ng lalong pagkabalisa sa paningin ng mga pulis, si Leo ay nagmamadaling pumasok sa kanyang bahay at nagkulong sa kanyang silid. Bumabalik sa kanyang isipan ang gabing naglalakad mag-isa si Gia. Si Leo at ang kanyang mga kaibigan na sina Wong at Yo ay nakaupo sa kanilang van nang makita nila siya. Sabik sa kilig, nagpasya silang lapitan siya. Bumaba silang tatlo sa van at sa ilalim ng takip ng kadiliman, sinunggaban si Gia mula sa likuran, dahilan upang siya ay nawalan ng malay. Inilagay nila siya sa loob ng van at nagmaneho papunta sa bahay ni Wang, kung saan inihiga nila siya sa kama. Noon lang, nakatanggap si Leo ng tawag mula sa kanyang ama na nagsabi sa kanya na dalhin ang van pauwi. Nakaramdam ng pagkabalisa tungkol sa pag-iwan ng kanyang mga kaibigan kay Gia. Walang ganang sinabi ni Leo kina Wong at Yo na uuwi na siya. Sa kaibuturan niya, natatakot siyang may gawin ang kanyang mga kaibigan kay Gia. Tinuya siya ni Wong at Yo, pinaalalahanan siya na dahil siya ang nagmaneho ng kotse, siya ay madadamay kung may nangyaring mali. Samantala, si Lee ay nawala ng pag-asa matapos mawala ang kanyang anak na babae. Sa kanyang kalungkutan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakasakay sa parehong metrong tren na sinakyan ni Gia sa kanyang huling paglalakbay. Habang naglalakbay, nasulyapan niya ang isang news report sa TV na nag-aanunsyo ng pagkakatuklas ng bangkay ni Gia sa ilog. Nagmadali siyang makipagkita sa kanyang mga kaibigan para sa suporta. Ngunit malamig nilang sinabi sa kanya na kung nabuhay si Gia, tiyak na isusumbong niya sila sa pulisya. Upang panatilihing ligtas ang kanilang sikreto, pinatay nila siya. Binalaan nila si Leo na manahimik sa nangyari. At sa sobrang galit at guilt, binugbog siya ng mga ito sa pagmumungkahi na may nagawa silang mali sa pagkitaw sa buhay ni Gia. Hindi makayanan ang bigat ng kanyang konsensya, nagpasya si Leo na kumilos. Kinuha niya ang phone ni Gia at tinungo ang ilog kung saan natagpuan ang bangkay nito. Puno ng kalungkutan at panghihinayang, sa isang sandali ng desperasyon, nag-message siya kay Lee mula sa telepono ni Gia, na isiniwalat ang katotohanan. Ang iyong anak na babae ay pinatay ni Wang at ikaw. Ibinigay pa niya kay Lee ang address ni Wang bago itinapon ang telepono sa ilog, umaasang mabura ang anumang bakas ng kanyang pagkakasangkot. Samantala, si Lee, na hinimok ng nag-aalab na pagnanais para sa mga sagot, ay nakatanggap ng nakakagulat na mensahe. Matapos mabigang makakuha ng tugon mula kay Wang nang tumawag siya, dumiretso si Lee sa bahay ni Wang upang harapin siya. Nang makitang nakalock ang pinto, naalala ni Lee na may binanggit na ekstrang susi si Leo, kaya ginamit niya ito para makapasok sa bahay. Pagdating sa loob, nagsimula siyang maghanap sa bahay, determinadong makahanap ng mga pahiwatig. Maya-maya lang, dumating si Wang, may kachat sa telepono. Mabilis na itinago ni Lee ang kanyang tibok ng puso. Habang nagmamasid siya mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang bag ni Gia, na nagpapadala sa kanya ng mga alon ng kalungkutan. Dama po ang kanyang mga mata sa computer ni Wang, at tumaas ang galit ng mapagtanto niyang maaaring naitala ni Wang ang ginawa niya kay Gia. Si Wang ay nakaupo sa kanyang mesa, tila hindi nababahala, na pinapanood ang kakilakilabot na video mula sa gabing iyon. Naniniwala ang kanyang sarili na hindi mahawakan dahil siya ay 17 lamang, na pinalakas ng kalungkutan at galit, nagpasya si Wang ni Lee na gusto niyang maghiganti para sa nangyari sa kanyang pinakamamahal na anak na babae. Bumagyo siya sa harap ni Wang, kumukulo ang kanyang galit, at hinarap siya. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Lee, at sumiklab ang isang matinding labanan. Sa sobrang galit, kinuha ni Lee ang isang baseball bat at hinampas si Wang, agad siyang pinatay. Ang sandali ay magulo, puno ng mga dayandang ng kanilang pakikibaka, at ang pagsasakatuparan ng mga aksyon ni Lee. Pagkatapos, nagtagal si Lee para kunin ang sarili at kinuha ang telepono ni Wang. Nagpalit ng damit para maiwasan ang paghihinala, umalis siya ng bahay at nagpadala ng mensahe mula sa telepono ni Wang na nagpapanggap na siya. Samantala, ang mga pulis, sa pangunguna ni Officer Jun, ay dumating sa pinangyarihan ng krimen at sinimulan ang kanilang investigasyon. Natuklasan nila ang nakakakilabot na video na nai-record ni Wang, hindi lamang kay Gia, kundi pati na rin sa 2 pang batang babae na nabiktima niya. Ang ebidensyang ito ay nagdaragdag ng nakakabagabag na layer sa kaso at naglalabas ng mga tanong tungkol sa mga nakaraang aksyon ni Wang. Nang maglaon, sinubukan ni Officer Jun na tawagan si Lee. Pero hindi siya sumasagot. Nakahanap ang mga investigador ng mga damit na may bahid ng dugo sa bahay ni Lee, na humantong sa kanila na maghinala sa pagkakasangkot niya sa pagpatay kay Wang. Napagtanto ang pagkaapurahan, si Jun at ang kanyang koponan ay nagpatindi ng kanilang mga pagsisikap na hulihin si Lee. Nagpasya din silang arestuhin si Leo, na kinikilala ang kanyang potensyal na pagkakasangkot sa mga krimen.
Ipinatawag sa himpilan ng pulisya ang mayaman at maimpluwensyang mga magulang ni Leo para tanungin. Nang ipaliwanag ni June kung ano ang akusasyon sa kanilang anak, mabilis silang tumalon sa pagtatanggol nito. Bata pa lang siya, pilit nilang minaliit ang kabigatan ng sitwasyon. Nadismaya sa kanilang pagtanggi, naramdaman ni June na tumaas ang kanyang galit, determinadong humingi ng hustisya. Habang naghahanda ang mga magulang ni Leo na umalis, hinarap sila ng ama ng isa pang biktima. Sumisigaw, "Pinatay ng anak mo ang anak ko." Puno ng dalamhati ang kanyang boses habang isiniwalat niya na nagkasala rin si Lee sa kanyang anak, na bina-blackmail siya na manahimik tungkol sa pang-aabuso. Dahil sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa, sa wakas ay binawian na niya ng buhay. Samantala, dumating si Lee sa isang liblib na lugar na madalas niyang pag-uurong, isang inuupahang bahay na nakatago sa mundo. Hawak ang pendrive ni Wang, natuklasan niya ang isang video na nagbubunyag na sinaktan ni Wang ang isang batang babae sa isang malapit na garahe. Dahil sa galit at desperasyon, nagtungo si Lee sa garahe. Pagdating niya, tumanggi ang mekaniko na magbahagi ng impormasyon maliban kung binabayaran niya sila. Dahil sa pagkabigo, sumiklab ang isang away, at sa panahon ng scuffle, ang isa sa mga manggagawa ay binaril sa binti na nagpasindek sa lahat. Sa kaguluhan, ibinunyag ng nasugatan na manggagawa ang isang lokasyon kung saan madalas tumambay si Leo, ngunit inamin na hindi niya alam ang higit pa. Habang nagiging headline ang mga aksyon ni Lee, nakilala siya ng isang babaeng nanunood ng TV at nagpasyang tumulong. Habang wala siya, sinilip niya ang mga video sa kanyang laptop para mas maunawaan ang sitwasyon niya. Nang makitang naiintindihan niya ang kanyang kwento, sinabi sa kanya ni Lee na hindi niya kailangang tanggapin ang batas sa sarili niyang mga kamay. Huhulihin ng pulis ang mga kriminal sa kalaunan, ngunit paano ang aking anak na babae, malungkot niyang sabi. Hindi na siya babalik. Samantala, nakahanap si Officer June ng video sa pendrive na nagpapakita kay Lee sa isang hotel na may malinaw na pagbaril kay Leo, na humahantong sa utos ng pag-aresto. Dahil sa kanyang pangangailangan para sa hustisya, nagtungo si Lee sa hotel kasama ang tulong ng babae, at umiwas sa pulisya. Pumwesto siya sa hotel, naghihintay kay Leo, may hawak na baril. Pagdating ng pulis, nakakita sila ng isang takot na babae na nagsasabing sinaktan siya ni Leo at kinunan ng kanilang mga engkwentro. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Leo at, sa gulat, sinabi sa kanya na malapit lang ang pulis. Napagtantong kailangan niyang tumakas, sumakay si Leo sa kanyang bisikleta, ngunit handa na si Lee. Sa isang desperadong hakbang, si Lee ay nagpuntirya at nagpaputok, na naging sanhi ng pagbagsak ni Leo. Nagsimula ang paghabol nang tumayo si Leo at tumakas sa malapit na kagubatan. Nakita ni Officer June si Lee at tinawag siya na huminto, ngunit patuloy na tumatakbo si Lee. "Nakakatakot ang ginawa nila sa anak ko. Hindi ko kayang makalayo sila," sigaw niya. June, napunit sa pagitan ng kanyang tungkulin at ang kanyang pag-unawa sa sakit ni Lee, sa huli ay nagpasya na palayain siya. Nang maglaon, nakipag-usap si June sa kanyang junior officer tungkol sa isang trahedya na kaso, na binabanggit kung paano minsan nabibigo ang sistema ng hustisya sa mga biktima. Samantala, nakipag-ugnayan si Leo sa isang kaibigan, humihingi ng pera at nag-aayos na magkita sa istasyon sa hating gabi. Ang pulis, na nakikinig sa malapit, ay naghahanda na harangin siya. Naghihintay din si Lee, nakatago gamit ang baril, handang maghiganti. Nang dumating si Leo at kinuha ang pera, lumipat ang mga pulis upang arestuhin siya. Sa kaguluhan, hinarap ni Lee si Leo, na humingi ng awa. Dahil sa galit, binaril ni Lee si Leo, at binaril ng isang opisyal si Lee. Nasugatan ngunit buhay, nawala ng isang mata si Lee dahil sa putok ng baril. Makalipas ang isang taon, binisita ni Officer June at ng kanyang team ang memorial ni Lee para parangalan siya. Tahimik na nakatayo, sinasalamin ni June kung gaano kahirap turuan ang mga bata na gawin ang tama. Ang kwento ng sakit at pagkawala ni Lee ay mabigat sa kanila habang isinasaalang-alang nila ang mga kapintasan sa sistema ng hustisya. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.